Nag-iisang team pa rin ang hindi nakapag-sign ng isang player ngayong free agency. Ito pa rin yung Golden State after sabihin ng management na ang Warriors magkakaroon ng gap year. Ayon yan kay Mike Dunleavy na mukhang napasarap yung tulog. Mukhang ang kailangan gawin ni Dunleavy uminom ng isang tasang Cuban coffee. Gising siya hanggang mag-retire si Steph. Saka bilib din ako dito kay Petty King, hindi pa rin nagdidiman. Hindi rin naman kasi to ang unang nagkaroon ng gap year ang Warriors. Yung una 2020 nung na-injured si Steph sa mismong season. Tapos wala pa si Klay Thompson. Unang taon din na umalis si KD at napalitan ni D'Angelo Russell. Napilitan din itapo ng Warriors sa Memphis si Iguodala dahil sa cap space. Ang Warriors ang isa sa naging worst team. Pero nakakuha sila ng second overall pick si James Wiseman na halos hindi naman napakinabangan. So parang tulad lang din ngayon, injured itong si Butler at si Moses Moody kaya hindi rin makakapaglaro at posibleng hindi rin makapag-compete para sa playoffs. Yung unang gap year ng Warriors within 2 years nakabalik agad sila nun kasi bumalik na rin si Klay, nakabalik na si Steph, tapos nakakuha rin sila ng draft picks noong 2021. Nag-improve pa si Jordan Poole. Si Jordan Poole ang nakinabang sa gap year na yon dahil walang Klay, walang Steph, tapos tinrade pa si D'Angelo papuntang Minnesota kapalit ni Andrew Wiggins. Nasecure pa ni Jordan Poole yung 6-man position until 2021 season kung saan nag-increase yung laro niya papasok ng 2022 season. Ganon naman ang senaryo ngayon para kay Axel Lenderberg. Naghaling ding Michigan katulad ni Jordan Poole, siya yung inaasahang mag-i-improve. Tulad lang din na nangyari dati kay Con Canupel noong nakarang taon, siya yung naging Summer League best player. Ngayon taon, si Lenderberg ang naging best player sa Summer League na maganda ang nilaro hanggang regular season. Dahil wala si Butler, mostly na makikinabang ng minutes niya ay si Axel dahil wala naman silang ipapalit ngayon sa lineup nila. Meron kasing malaking cap space ang Golden State para sa 2027 off-season at marami nung free agent katulad ni KD, Lavin, si Kawhi kung hindi makakalusot, Towns, Jokic dahil hindi pa pumipirma. Kasama pa doon si Giannis, ang uting kong gaupo na may until January 2027 pa para makapag-decide. Si Anthony Davis ganun din, mismong si Steph pwede maging free agent kung hindi pipirma. So tama din pala yung sa Sport Track dahil next year malaki ang chance nilang makabuo kung gising pa si Dunleavy. Andun pa si Brandon Ingram, Randle, Jalen Green, MPJ as in yung 2027. Maraming free agent dun. Dahil maraming mga player ngayon ang hindi nabigyan ng extension. August na si Wemby pa lang ang may extension sa class of 2023. Hindi prime location ng mga player na naghahabol ng championship ang Warriors pero next year prime location sila sa mga player na naghahabol ng contract. Bukod pa doon, kailangan din baguhin ng Golden State pagdating sa contract yung approach nila dahil iba yung dati. Dahil sabi nga ni Draymond Green, kaya nila magbayad ng tax. Ngayon kasi kahit meron kang pambayad, wala kang magagawa. Ang natitira na lang player sa gap year ng Golden State mula 2020 until 2022 si Draymond, Steph at si GP2. Walang plano si Steph na umalis ng Golden State or mag-request ng trade kahit marami pang trade rumors. May mutual agreement na pipirma ulit siya ng kontrata 2 taon at papasok yun ng gap year. Kaso depende kay Steph kung magkano ang pipirmahan niya para maituloy yung gap year nila until 2028. Sabi nga ni Draymond Green, nung binholjak niya yung Knicks, dapat yung mga superstar ang hindi nagkakaroon ng pay cut. Kaso si Steph kasi after ng kanyang gap year sa Golden State, diretso retirement na kasi siya. Nasa over 38 rule na si Steph, kaya shorter contract plus 35% din naman. 136 million sa loob ng 2 taon na kapag pinirmahan ni Steph ang ganong kalaking kontrata, mababaliwala lang din yung gap year. Nasa 145 million mahigit ang potential salary cap next off-season. Kung pipirma si Steph ng contract by August 29, nasa 80 million na lang yun. Kapag pumirma pa si Golden Child, pagpalagay natin 20 million, papatak na lang ng 60 million yung cap space nila. Hindi ganun ka-appealing sa ibang free agent in papers, hindi katulad ng 145, lalo na kung hindi mo napipirma si Steph. Dahil kasunod nun, hindi rin alam kung kukuha ng maliit na kontrata si Draymond at kung ibabalik nila si Jimmy Butler sa susunod na taon.
So kung gusto pa rin sakyan ni Steph ang trip ng Warriors at ni Dunleavy, nasa kanya kasi yun kung magpapababa siya kahit 30% lang ang kunin. Malaking bagay yon sa kanilang gap year. Imbes na 60 million, nasa line ng 50 million pa rin si Steph. Si King of Under the Table, Kawhi Leonard, lumabas ulit yung report about kay Jeanie Buss na dati noong 2019 humihingi yung kampo niya sa Lakers ng share, private jet, bahay at sponsorship. Dati pa kasi yun nilabas na talaga ng isang employee ng Clippers yun dahil nga nanghihingi rin dito sa kampo ni Kawhi. Ang talagang nagdemand nun si Tito Dennis at hindi talaga si Kawhi. Pahamak tong si Tito. Parang si Tito Dennis din ata yung nagdemanda dito kay Jerry West nung hindi siya binigyan ng pera nang mapapunta nila si Kawhi dito sa Clippers. Parang January or February pa lang nag-iintay na ako kung makakakobra ba, talo or panalo dito kay Kawhi. Kung si Commissioner David Stern, malamang ang commissioner ngayon, hindi lang suspension ang aabuti ni Kawhi, malamang nakaban siya sa NBA. Tulad na nangyari dati sa Minnesota noong early 2000 era, nawala yung mga draft picks nila at sinabing sumira sa prime ni Kevin Garnett. Kaya maswerte pa di umano si Kawhi, si Adam Silver ang commissioner, kaya siguro malakas ang loob. Ang daming player ang nakalusot sa kanya. Tulad na lang ni Kyrie, Ja Morant, kahit si Miles Bridges, kahit superstar ang dalawa dyan, kayang isuspende ng matagal ni David Stern. Si Carmelo Anthony nga dati, isang sapak, 15 games agad. Si Isaiah Stewart, ang lakas ng loob ilang beses nang napaaway sa loob ng court. Maswerte ng matatluhang games ang suspension, pero kung kay David Stern yun, malamang suspended siya ng kalahating taon. Base pa doon, kahit di umano ano pang ilabas na report ni Pablo Torre, ang penalty lang naman na ibibigay ng NBA nakabase kay Steve Ballmer kung anong gusto niyang package ng penalty. Nakadepende ang NBA sa gusto ni Steve Ballmer na penalty, kaya malaki ang chance na makalusot ni Kawhi. Ayaw di umanong masira ni Commissioner yung relationship niya sa pinakamayaman na team owner at isa sa pinakamayaman na tao sa mundo. Hindi lang kasi si Kawhi ang apektado doon, pati si Grady at si Brandon Ingram. Technicality, wala pa silang team sa ngayon dahil hindi pa nga aprobado yung kanilang trade. Si Kawhi expected na sa Raptors sa training camp. Yung dalawa hindi alam kung babalik ng Raptors or magi-stay ng Clippers. Kapag bumalik si Kawhi sa Clippers, walang problema, okay lang, sanay na sila. Pero kapag si Brandon Ingram bumalik ng Raptors, damage good na. Halos katulad na nangyari dati kay Dalton nung ibinalik dito sa Lakers after ng trade or na-cancel na trade, nag-iba na yung laro. Ngayon kapag si Brandon Ingram, mag-iiba rin yung relationship niya dito sa Toronto at maghahanap din ng trade paalis. Magsasampung taon na ako nag-YouTube, hindi ko pa rin alam kung paano tatapusin ang episode na to.